Masaya ako ngayon dahil finally, after 2 years, ay nakahanap na rin ako ng siniguelas na pangtanim. At ito yung puno ng siniguelas na pinagkuhanan namin ng cutting. Ang owner nito ay isang private fruit collector at malapit lang siya sa amin, 30 minutes away. Mga 40 years na daw siya na nagko-collection ng mga rare fruits dito sa Australia. Mostly mga tropical and subtropical fruit trees yung kanyang mga tanim. Napakabait nitong may-ari kasi binigay lang niya na free itong cutting ng siniguelas. At niyaya rin niya kami na mag-tour sa kanyang fruit farm kaya nagkaroon kami ng picking and tasting sa kanyang mga rare fruits. Marami sa mga prutas niya ang bago lang sa aking paningin kagaya na lamang nitong broadleaf papaya. Sabi niya mas resistant daw ito sa disease pero pagdating daw sa lasa ay mas matamis pa rin yung normal na papaya. Meron din siyang tanim na sayote. Marami siyang mga tanim na common sa Pilipinas kaya para na rin akong namasyal sa Philippine farm. Marami din siyang mga kakaibang mga exotic at rare na edible plants. Kagaya na lamang nitong chocolate vine fruit. Hindi daw ito lasang tsokolate pero tinawag itong chocolate vine fruit dahil sa bulaklak nito na kulay maroon at merong scent na cocoa. Tinikman din namin itong parang maliliit na papaya. What does it taste like? It's like a pawpaw. It's just a tiny papaya. Yeah, they're not much. They're nothing special, but you need a male and female one. Oh, you want to taste? Yeah. Taste it. At humingi ako ng cutting nitong kanyang yellow dragon fruit. Sabi niya isa daw ito sa pinakamasarap na dragon fruit. Medyo mahal din ito kapag binili mo kaya buti na lang nakalibre tayo. I'll leave it here. Don't forget it, right? Yeah. We'll come back later here. Isa pang fruit na kakaiba na kalahi ng custard apple or atis. Yung size niya ay maliliit na parang atis at yung kanyang stem ay matitinik. Hindi namin natikman kasi wala pang mga hinog na bunga. At ito namang isa ay kalahi ng guyabano. Ang bunga daw nito ay mas maliliit sa guyabano. At itong kulay dilaw yung kanyang bulaklak na mag-o-open up pa lang. At kapag nabuo yung kanyang bunga ay ganito ang itsura ng kanyang maliit na fruit. At meron din siyang mga bayabas at maganda yung pagkakaprune niya sa mga bayabas kasi mababa lang. At nilalagyan din niya ng net yung palibot para hindi ma-sting ng fruit flies. Maganda talaga kapag mababa lang yung puno kasi madali mo itong i-manage. At madali ring mamitas ng bunga nito. At itong next fruit, ang aking pinaka-favorite na natikman dito sa farm na ito, ang pangalan nito ay Kuay Mok. Kalahi ito ng jackfruit pero mas maliliit yung bunga nito at mas malambot yung skin. He'll be a bit sour. You can eat the whole lot. It's soft now. Yeah, you can eat the whole lot. Ang lasa niya ay parang pinaghalong jackfruit and strawberry. Meron siyang balanse na asim at saka tamis. Pwede mong kainin yung skin at i-spit out mo lang yung kanyang mga seeds. At nakakatuwa itong kanyang purple kaimito kasi ang dami na niyang mga maliliit na bunga. Mga after 6 months pa daw bago mag-mature and ready for harvest yung bunga ng kanyang kaimito. Ganito rin yung variety ng kaimito na itinanim ko pero marami pang mga kakainin na bigas yung aking tanim bago maging ganitong puno. At meron pa siyang isang variety ng kaimito, ito ay DPI Gold at nag-uumpisa na rin siyang mamunga. One of my favorite fruit, itong kaimito. Next fruit is Rollinia or Brazilian custard apple. Nakakatuwa kasi ang dami niyang mga nabuong fruits. Yung puno ko kasi palaging namumulaklak pero walang nabubuo na fruit. Kaya tinanong ko siya kung hinahan-pollinate niya ito at hinahayaan lang naman daw niya ito. Siguro kasi bata pa lang yung aking puno, mga 2 years pa lang ito na nakatanim. At ngayon naman ay mag-harvest kami nitong star fruits. Napakadaming bunga. Ito yung sweet variety star fruit. Sabi niya mag-harvest daw kami ng marami kasi hindi daw niya makain lahat at yung mga iba pinapakain lang daw niya sa kanyang mga baka. Pero tama lang yung kinuha namin, hindi namin masyadong dinamihan.
Kasi may mga napanood at nabasa rin ako na hindi maganda sa kidney itong star fruit lalo na kapag marami kang nakain na ganito. Next fruit ay canistel egg fruit or yellow sapote. Sa Pilipinas, tinatawag natin itong chesa. Maalala ko noon sa Pilipinas, ayaw na ayaw ko itong prutas na chesa pero ngayon ay namimiss ko na siya. At binigyan din niya kami ng chesa at ngayon ko lang na-appreciate na napakasarap pala ng prutas na chesa. Para siyang pinaghalong kalabasa at kamote. 2 oras kami na nag-tour dito sa kanyang fruit farm. Yung iba hindi ko na nga nakuhanan dahil na sobrang overload ako sa dami ng mga iba't ibang prutas. At ang napansin ko lang, lahat ng mga fruit trees niya ay napruning talaga ng mababa. 40 years na daw itong kanyang fruit farm kaya marami na rin siyang mga experience na hindi maganda. Dati daw hinahayaan niya na lumaki itong kanyang mga puno. Ang nangyayari daw kapag sobrang laki ng puno ay hindi niya maiprotect yung mga bunga nito. At karamihan daw ay kinakain ng mga wildlife animals. Wala nang natitira para sa kanya. Kaya after na nun ay minemaintain niya ang pruning nitong kanyang mga puno. Tapos kapag nabuo na yung mga fruits nito ay lalagyan niya ito ng net. Kaya huwag kayong matakot na itrim at ipruning ang inyong mga puno. Dahil kahit mababa naman yung puno ay nagiging productive pa rin ito. Aanhin mo naman yung napakalaki at napakaraming bunga nito kung hindi mo rin naman ito mapakinabangan. At kompleto tayo dito, meron na tayong sampalok na pangsigang. Pero ito hindi nila hinaharvest na hilaw. Hinaharvest lang nila ito kapag nahinog na. Yung mga puti hindi kasi masyadong mahilig sa maasim. At nabanggit nga niya meron daw siya dating tanim na kamyas. Bilimbi ang tawag nila dito. Siguro ang alam niya kapag nahinog ang kamyas ay magiging matamis ito kaya nagtanim siya. Pero kinut down din niya later on kasi hindi nga sila kumakain ng maasim. At good news sa akin yon kasi nalaman ko na kayang mabuhay ng kamyas dito sa amin. At nakakainggit itong kanyang chiko kasi napakarami na niyang bunga kahit na maliit pa lang itong kanyang puno. Meron din naman akong tinanim na chiko pero sobrang liit pa lang, mga 2 years pa lang ito na nakatanim. At meron din siya ditong mga puno ng dates. Nagulat ako kasi pwede palang mabuhay ang dates dito sa amin. Ang alam ko kasi nabubuhay lang ito sa mga medyo disyerto na area. Pinatikim rin niya kami ng dried na dates at sobrang sarap niya, napakatamis. Natapos na kami sa farm tour at pauwi na kami ngayon. At may kasalanan kami kasi hindi namin naisara yung gate. Kaya nakalabas itong mga baka. Nakaharang tuloy sila dito sa kalsada. Kaya kailangan magdahan-dahan sa pag-drive para hindi masagasaan itong mga baka. Hi cows, where are you going? Ito yung mga naiuwi namin galing sa farm. Ang sadya talaga namin doon ay itong cutting ng siniguelas. Pero nadagdagan ito ng iba-ibang mga prutas at meron ding mga seeds at mga cuttings na pangtanim. Sobrang tamis nitong suha from the farm. Wala siyang aftertaste. At yung mga ibang prutas ay balimbing, lime, miracle fruit, at meron ding konti na bayabas. Marami kaming bayabas dito sa backyard pero gusto kong itry yung bayabas from the farm kasi seedless daw niya yon na binili. Pero nung binuksan ko yung bayabas ay marami naman itong seed sa loob. Pag na-cross-pollinate pala yung seedless na bayabas ng mga ibang bayabas ay magkakaroon ito ng seeds kapag namunga. May naisama pala na kutsilyo dito sa box ng fruits na dinala namin. Ibabalik ko na lang next time pag nagkita kami. Ito naman yung miracle fruit. Kapag kinain mo daw ito ay mag-iiba yung panlasa mo. Yung maasim ay magiging matamis. At ito naman yung seeds ng kwaimok, yung pinaka-favorite fruit na natikman ko doon sa farm. At napakaraming mga balimbing kasi dinagdagan pa nung may-ari yung kinuha namin. At mga iba pang extra fruits na hindi ko na maalala yung mga pangalan. At dito na nagtatapos. Sana ay nag-enjoy kayo sa mga prutas na pinakita ko.